Sa isang ambush interview kay PBBM, nagpahiwatig na siya. But they really are coming towards to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. Patapos na ang trabaho nitong ICI. Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. At alam naman natin na parang a month ago, nagsabi na itong si Ombudsman Boying Rimulya na malapit na nga daw buwagin itong ICI. I-expound po natin, pag-usapan natin kung ano ang aking take dyan sa issue na yan. But meanwhile, gusto ko pong mag-shout out muna doon sa mga masugid nating taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig at dito rin po sa atin sa Pilipinas. Unang-una na po rito si Nick Jacinto from West Virginia, USA, Norma Hordanal watching from Oman, Bloom 868 from Alaska, USA, Pedro Mendoza from Brescia, Italy, Chona Tihada 42470 from Los Angeles, California. Hello na rin kay paring Edmond Peña at paring Ed Peña. Shout out na rin kay DDC W33FI watching from Imos, Cavite, Lily Tonini 3521 from Switzerland, Imantronics from Germany, Raj Pornilosa from Saudi Arabia. Hello din at shout out kay Lucia Medina, Corazon Jones from Australia, Priscilla Villanueva from California, USA, Aldo Ray or Rene Lopez from California, USA. Hello na rin kay PHL Literacy or Philippine Literacy 1631. Shout out na rin kay Rogelio Acuña from Daly City, California. From also to Suplada 56 USA from Chicago, Illinois. Lucy Valdez from Taguig City. Patriot ako, 5580 from Orange County, California, USA. Shout out also to Ricardo Ladjana from Atlanta, Georgia, USA. Shout out na rin kay Francis Masigla from Canada. Baba Butswan, isang follower from Ireland. Kay Lola Oyang watching from Los Angeles, California. Tom Framo watching from Brampton, Ontario, Canada. Alexander Jaime from Angeles, Pampanga. Shout out na rin kay Ricardo Garrido from California, USA. And Smart from Nueva Ecija. Fits for the Days, No Face watching from USA. Shout out also for Excited Fishbowl. Shout out na rin kay Rolando Serino from Paris, France. Also kay Emmanuel Yatko from Bicol. To Leti Ruadilla from Den Haag, the Netherlands. Danilo Abrera from Saudi Arabia, Marife Falcon, subscriber from Cavite, Marilu Regalado from Germany. Also, shout out na rin kay Corazon from Las Vegas, Nevada. Shout out na rin kay Teresita Jimenez from the USA. Also kay Benita Acuña from San Francisco, USA. Kay Lucy Valdez from USA. Eugene Aquino and Mirna Aquino from Chicago, USA. Presi Jessen from Virginia, USA. At maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay sa ating mga programa. Hello sa inyong lahat at sana nasa maayos kayong kalagayan. At dito nga sa nakarang ambush interview kay PBBM, ang pananalita niya ay merong hint na pahinto na nga at patapos na raw ang trabaho nitong ICI. So ano po ba ang take natin dito? Marami kasi dito ang i-komento na parang nagagalit sila kay PBBM at tinasabi nila na wala silang tiwala sa ombudsman at wala rin naman silang sinasabing tiwala sila sa ICI. Pero nung magsalita si PBBM na may pahiwatig siya na papunta na nga sa dulo or patapos na itong trabaho ng ICI at mukhang bubuwagin na, violent reaction din ang mga taong ito. Ano po ba talaga ang totoo? Galit na galit kayo na bubuwagin ni PBBM yung ICI na siya rin naman na nag-create. Dahil ang pahiwatig mo, wala ka ring tiwala sa ombudsman.
Kaya hindi ko rin makita ang dahilan bakit ka magtitiwala sa ICI at bakit ka magagalit kung bubuwagin ito. Ito ang take ko dyan. Medyo iba. Iba ang aking nakikita dyan. Unang-una, dapat nating unawain na ang sitwasyon ni PBBM ay kakaiba. Wala pang ganitong sitwasyon na nangyari dito sa ating bansa. First time ito. First time din ito na ang presidente ng Pilipinas ay nagsalita na sinasabing ganito nakalawak ang korupsyon, particularly dito nga sa flood control projects. First time ito. At first time din na nagkaroon ng ganitong malawakang investigasyon. Meron ng isang senador na na-file ng kaso na mukhang in a matter of few days magkakaroon ng warrant of arrest. Ito ang si Senator Bong Revilla, the former senator. At I'm sure marami ng kasunod dito. Ito yung hinihintay ng marami na tinatawag ng mga big fish. Ito na yon. At first time din ito na isang big time na kontraktor, napakalaking kontraktor ang nakakulong na ngayon. At marami na rin nakademanda kasabay nitong si Bong Revilla na mga opisyal ng DPWH. Ngayon pa lang po nangyari ito sa Pilipinas. At tinitiyak ko na marami pang kasunod ang mapafailan ng kaso at marami pang kasunod na magkakaroon ng mga warrant of arrest at maraming makukulong na mga senador at mga congressmen. Ngayon lang po nangyari ito. Kaya ako, hindi ko sinasabing ako ay diehard PBBM. Pero naniniwala ako na siya ay sincere dito sa ginagawa niyang pag-iimbestiga at pagko-correct at pag-aayos dito sa mga kaguluhan at anomalyang nangyayari dito sa Pilipinas. Hindi ko po inaabsuelto ang presidente. Kung meron siyang pagkakamali rito, lalabas at lalabas yan. Ngayon, doon sa reaksyon ng marami sa pahiwatig ni PBBM na i-dissolve na itong ICI, hindi ko rin makita ang reason nyo dyan. Unang-una, kung gagawin ni Ombudsman ang kanyang mandate, ang kanyang trabaho, sa totoo lang, magdagdag lang siya ng mga tao, hindi mo na rin talaga kailangan ang ICI. At doon sa mga nagsasalita, nagkokomento ng negative, pareho lang yan eh. ICI at saka Ombudsman, parehong creation ng presidente. Kaya hindi ko makita ang dahilan, magmamaktol ka kung i-dissolve yung ICI. At mas maraming kapangyarihan ang Ombudsman kumpara sa ICI. Nakakatulong ang ICI, pero ang take ko nga rito ganito. Ang presidente, nung nag-uumpisa pa lang na nadidiscover niya na ganito kalawak na anomalya, sa tingin ko, personal opinion ko, na-overwhelm siya at natakot din siya sa reaction ng taong bayan. At ang pagkaka-create nitong ICI, medyo impulse ito. Naging very impulsive siya rito. Hindi niya malaman kung paanong ia-appease ang taong bayan. At siyempre, dahil nga sa kakaibang sitwasyon, unusual problem needs an unusual solution. So, doon sa sitwasyon na yon, ang una niyang naisip para papayapain ng taong bayan ay mag-create ng isa pang komisyon na tutulong sa pag-iimbestiga. May kasamang impulse ito eh. Pero sa sitwasyon na yon, yun ang una niyang naisip para bigyan ng para ipakita sa taong bayan na ano siya, na siya ay nag-iisip ng paraan kung paano ito pabibilisin. So yun ang una niyang naisip. Pero later on, since ang taong bayan naman, pareho lang ang tingin, ICI at Ombudsman, at walang kapangyarihan masyado itong ICI, at sa gobyerno alam naman natin, hindi ganun kadali malagyan ng pondo ang isang agency na kakikreate lang. At yun na nga, kulang sa ngipin. So, hindi ko makita na pag nawala ang ICI ay malaking kabawasan. Dahil nga sinasabi ko, naging impulsive ang Pangulo rito
dahil nga gusto niya rin i-please ang taong bayan at gusto niya ipakita sa taong bayan na pinag-iisipan niya maigi ang kakaibang sitwasyon na to at nag-iisip din siya ng kakaibang solusyon. Ngayon, since ito ay nagpahiwatig na nga siya na sa tingin ko ay gagawin niya naman talaga dahil nga sa pagkakaroon ng duplication at para hindi na rin makomplicate yung mga pag-iimbestiga at ilagay na nating lahat sa ombudsman, kaya sa tingin ko talagang i-dissolve ang ICI. Ngayon, yung mga nagrereklamo, yung mga nag-iingay na sinasabing budol-budol lang ito, hindi ko po makita yan. Dahil kung budol-budol ang pagkakatanggal niyan, nag-express naman kayo ng walang tiwala kayo sa ICI, sa mga ginagawa ng ICI, hindi rin kayo nagtitiwala, wala rin kayong tiwala sa ombudsman. So hindi ko makita ang dahilan para magalit kayo kung i-dissolve man ang ICI. Yan ang hindi ko po maintindihan. Wala pong dahilan. Ngayon, yung function ng Blue Ribbon Committee para sa akin mas malawak ang kapangyarihan at kung gusto natin ng mas makatotohanan na pag-iimbestiga, imbes na ICI, mas magandang pakinggan natin ang gagawing investigasyon sa Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. Unang-una, ever since, ipinapakita na talaga ni Ping Lacson ang kanyang pagiging neutral at mukhang wala siyang sasantuhin dito. Napikon nga siya kay Amy Marcos nung sabihin ni Amy Marcos na iniiwasan niyang imbitahan itong si Congressman Romualdez. Napikon siya dyan dahil alam naman natin itong si Senator Ping Lacson ay mahusay na investigador at seryoso doon sa trabaho niya. At eto na nga, mukhang hinahanapan niya na ng link itong si Romualdez doon doon sa mga diskaya at mukhang nahanapan niya. So nag-e-effort yung tao. Para sa akin, hindi apektado ang gusto ng mamamayang Pilipino ng mga impormasyon hanggat ang Blue Ribbon Committee ay magpapatuloy sa gagawin niya trabaho. Hindi hindi kasing rigid, hindi kasing comprehensive at hindi kasing lawak ng kapangyarihan ang ICI kung ikukumpara mo sa Blue Ribbon Committee. Kaya mas gusto ko nga na mawala na ang ICI at ipagpatuloy ng Blue Ribbon Committee ang investigasyon na to. Kasi mas may power sila eh. Meron silang contempt power, meron silang power para mag-issue ng mga subpoena at mag-issue ng warrant of arrest kung hindi sisipot yung mga iimbitahan nila. Kaya sa tingin ko, hindi tama na gawing malaking issue kung bubuwagin man ang ICI. As long as the ombudsman will do its job at sa tingin ko nag-upgrade na rin sila, nagdadagdag sila ng mga lawyers para magampanan nila itong ine-expect natin na napakarami pang kasong darating. So, yan po ang take natin dyan. Para sa akin, hindi dapat maging negative ang reaction kung mabubuwag man ang ICI. Ang importante, mag-expand, magdagdag ng tauhan itong ombudsman at malaking tulong po dyan ang gagawing pag-iimbestiga nitong si Senator Ping Lacson dito sa Blue Ribbon Committee. Mas importante po ito. At alam natin, kung ikukumpara natin sa ICI, mas dapat tayong maniwala, lalong-lalo na yung mga hindi naniniwala sa ombudsman at saka sa ICI. Ito na ang pagkakataon natin, dito tayo magdedepende dahil sigurado tayong neutral itong si Senator Ping Lacson. Kaya, no need for the negative reactions kung magkakaroon man kung madidissolve man itong ICI. At magpapatuloy naman ng pag-iimbestiga itong committee ni Senator Ping Lacson. So yun po yun. Ito kasing Blue Ribbon Committee at itong si Senator Ping Lacson, napakagaling mangalap ng ebidensya nito. At very systematic po siya mag-imbestiga. Hindi naman sa hinahamak o minamaliit natin ang ICI. Kung tutuusin, mas magaling naman mag-imbestiga itong si Senator Ping Lacson kung ikukumpara natin doon sa ICI or doon sa mga taong bumubuo ng ICI para sa akin. At
Ito ang pinaka-importante. Mas neutral ang Blue Ribbon Committee, mas neutral ang Senado kung ikukumpara mo sa ICI na binuo mismo ng presidente. Kaya nga, uulitin ko, nagtataka ako doon sa mga taong nagagalit dahil nagpahiwatig na nga si presidente na bubuwagin na itong ICI. Samantalang, meron naman tayong mas independent na body na mag-iimbestiga at ito na nga yung Blue Ribbon Committee ni Senator Ping Lacson. So, antabayanan po natin. Nakakatiyak ako na walang sisinuhin itong si Senator Ping Lacson, yung mga dapat isomon niya, yung mga dapat ipapaaresto niya, at yung mga ebidensyang magagather niya, makakarating ng maayos sa ombudsman. Ngayon, kung tayo ay walang tiwala sa ombudsman, ibang usapan na naman po yan. Pero para sa akin, wala po tayong choice. Siya po ang agency, siya po ang entity na naatasang gumawa ng preliminary investigation. Siya po ang naatasan ng konstitusyon na gagawa ng pag-iimbestiga papunta doon sa pagpa-file ng mga kaso. Wala po tayong magagawa dyan. Whether meron tayong tiwala sa gobyerno o wala, ito po ang sistemang pagdadaanan natin. Pero, isipin po natin, kung ikukumpara natin doon sa nakaraang gobyerno ni Digong Duterte, siguro naman, mas malaking improvement, napakalaki na pagkakaiba kung ang pag-uusapan natin ay justice system. Kaya nga, kung tayo ay hindi completely naniniwala sa sistema ng ombudsman o hindi masyadong naniniwala sa gagawing trabaho ng ombudsman, wala po tayong choice. Ikumpara po natin ang gobyerno ng kasalukuyan, ang ombudsman na kasalukuyan na naatasang gumawa ng trabaho na to, o yung nakaraang pinamumunuan ni Digong Duterte at ang kanyang ombudsman ay itong si Martires. Yan po ang comparison. Sa tingin ko naman ay napakalayo ng comparison kung kanino tayo dapat mas maniwala. Kung tayo may pagdududa, antabayanan po nating maigi ang gagawin ng trabaho dyan. In the meantime, wala po tayong choice, kundi sumandal dito sa sistema at maniwala tayo sa gagawing trabaho ng ating gobyerno at ng ating ombudsman at ng ating sandigang bayan. Dahil uulitin ko, napakalaki naman po ng diferensya kung ikukumpara natin sa nakaraang gobyerno ni Digong Duterte kung ang pag-uusapan ay justisya. Hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kabayan. Thank you so much for joining me today at doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit notification bell, pati na rin po yung like button. Mag-comment po tayo at pakishare na rin po itong ating episode nang sa ganon marami makaalam tungkol sa ating mga pinag-usapan dito at matulungan lumawak ang ating munting channel. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan. Magkita-kita po tayo.